Mainit na balita. Inunyag ni Vice President Sara Duterte kung saan po ay kanyang ini-expose itong tingog party list ni Martin Romualdez na naging negosyo na pala ito ni Martin Romualdez. Tingog party list po ay nagagamit ni Martin Romualdez po ito upang magkaroon ng mas malawak na akses sa pundo. Bilyon-bilyon na pundo po ng ayuda na ginagamit ni Martin Romualdez para sa panluloko ng taong bayan po, dito nang gagaling sa Kongreso at ginagamit nila papasok dito sa party list na tingog. Nagiging bihikulo ito ni Martin Romualdez para po ang pundo ng gobyerno maipasok po sa kanya at sa kanilang pundo. Itong ibinunyag ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kamakailan po ay nakita ko, kumakalat po, itong video ni Vice President Sara Duterte kung saan po ay kanyang ini-expose itong tingog party list ni Martin Romualdez na naging negosyo na pala ito ni Martin Romualdez ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa at ng kanyang mga kaalyado, no, mga kababayan, kung saan po itong tingog party list ay nakakakulimbat na mga pundo sa Kongreso sapagkat nationwide ang sakop ng party list eh. So pwede po itong mangulimbat ng pundo na kanyang gagamitin sa iba't ibang panig ng ating bansa. No? Umuulan ba? Ay, hindi yata. Anyway, nais ko lang pong sabihin sa atin na maganda po itong expose ni Vice President Sara Duterte sapagkat maliban po na hindi na nakakatulong para sa kabutihan ng mamamayan, itong party list na ito ni Martin Romualdez na ginamit niya na personal na negosyo, mga kababayan, ay malinaw po na ginagamit niya ito para pagkapirahan ang kaban ng bayan. No? Mantakin mo, ito sana ang party list na gagamitin nila na ang mga PhilHealth na mga beneficiaries ay hindi ka makapagpa-refund o makapag-avail ng iyong PhilHealth support kung hindi ka dadaan sa pirma at lista nitong grupo nila Martin Romualdez na tingog party list. Samantalang ito po ang party list nila, ang ginagamit nila sa pangpolitikang operation nila buong bansa, no? Nagiging bihikulo ito ni Martin Romualdez para po ang pundo ng gobyerno maipasok po sa kanya at sa kanilang pundo. Sapagkat kung ang kanyang direct district fund lang po ang pagbabatayan, hanggang sa distrito lang ng Leyte po yon, mga kababayan. Pero ito, iba po itong ang tingog party list po ay nagagamit ni Martin Romualdez po ito upang magkaroon ng mas malawak na akses sa pundo. In fact, bilyon-bilyon na pundo po ng ayuda na ginagamit ni Martin Romualdez para sa panluloko ng taong bayan po, dito nang gagaling sa Kongreso at ginagamit nila papasok dito sa party list na tingog. All over the country. Even po itong si Mayor Magalong ng Baguio City, ay ito po ay pinatotohanan niya na mayroon nga pong mga ganitong nagaganap na mga pagpapadaloy ng pundo na malalaki at nagiging negosyo na tuloy ang party list. Pero sabihin nyo, bakit kayo sumama ka Eric sa party list election kung parang negosyo na para itong party list na ito? Exactly po na sumama tayo doon sa eleksyon sa party list sapagkat ang layunin natin po i-rectify, i-correct at i-reforma po itong problematic na paggamit ng party list system na ginagamit po ng mga malalaking politiko, malalaking negosyante, mga kontraktor, upang pagsamantalahan po ang ating kabanang bayan at kanilang masakmal ang pundo ng mamamayan. The way it is now being exposed by Vice President Sara Duterte na itong party list nila Martin Romualdez na tingog party list pala ay isang parang personal na business enterprise nila ng kanyang asawa. Kaya nga, congressman na si Martin Romualdez, congresswoman pang asawa niya, at may isa pa sila itong butangero na tagapag-atake kay Vice President Sara Duterte at tagapag-atake rin kay Pangulong Duterte, itong si Jude Asidri, no? Parang asido ang karakas nito.
At kung maka-insulto ito sa Duterte brand of leadership, ay akala mo may nagawa ito sa bayan na part ito ng party list business ni Martin Romualdez. Itong si Jude Asidri. So tatlo na lahat ang congressman nila. Si Martin Romualdez, si Yeda na asawa niya, na committee chairperson on accounts pa. Ibig sabihin mga pundo ang kanyang hinahawakan, plus itong si Asidri. So tatlo na. Mantakin mo bawat isa sa kanila, they can access around 300 million to 500 million pesos. Hindi pa kasama ang bilyones na mga pundo na ma-access ni Martin Romualdez in his capacity bilang Speaker of the House. This is too much, mga kababayan. At ito po ay nangyayari dahil kinokonsinti nitong inutil at walang kabuluhan na gobyerno ni Marcos Jr. Mantakin mo ang buong pundo ng Kongreso at buong pundo ng bayan natin, pinaghahati-hatian lang nila Martin Romualdez, ng kanyang asawa at ng kanyang kasabwat na si Jude Asidri sa Tingog Party List, no? At walang pumupuna nito kasi ganon din po ginagawa ng iba pa mga party list na hawak naman ng mga kontraktor at hawak naman po ng mga malalaking politiko din. Kaya marapat lamang na bigyang pansin natin at bigyan ng seryosong atensyon na kung kaya nababangkaruti po ang ating bansa, hindi lamang sa pagnanakaw ng ilang mga tiwaling opisyal sa gobyerno na ngayon po ay nanumbalik itong tinatawag na monumental restoration of corruption under Marcos Jr., ang Kongreso mismo po ni Martin Romualdez ang numero 1 tagapagtaguyod nitong tinatawag po na paglalarga ng pag-siphon o paghigop ng pundo ng ating kabanang bayan gamit po itong negosyo niya na party list. So technically po, may tatlong congressman po. Si Martin Romualdez, siya sa Leyte, at the same time Speaker of the House pa siya. Ang asawa niya sa Tingog Party List, who is also the committee chairperson sa Committee on Accounts, pera pong hawak niyan. Hindi ka makakapagpalabas ng pera kung hindi ka dadaan at luluhod doon kina Yeda at Martin Romualdez. Asawa niya rin ang may hawak. At ang isa pa nilang congressman, itong kanilang tagapagtaguyod na buaya din na miyembro ng Tingog Party List nila na si Asidri. So tatlo na. So gusto niya na manatili ito at kung pwede pa lang ay 4, no? 3 party list representative ang kukunin niya para sa Tingog Party List. So tamang-tama po ang expose na ito ni Vice President Sara Duterte nang sinabi niya na dapat po ibasura at dapat po lansagin itong negosyo at mapang-abuso na party list nila Martin Romualdez na sila po ang nagsasakmal at nagkokontrol ng malaking pundo ng kabanang bayan gamit po ang kanilang access sa Kongreso. Dapat ipinapatawag po ito sa investigasyon sa Senado itong mga party list na ito na ginawang negosyo na. At kasama po sa negosyo na ito ng party list ay ang mga party list po ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF na kinakasabwat, pinopunduhan at pinoprotektahan ni Martin Romualdez dahil nagagamit po niya sa attack dog bilang mga tagapag-atake at tagapagwasak po sa Duterte political camp at Duterte opposition movement. Ganon din po ito, mga kababayan, ang party list nila Hontiveros, itong party list ng Akbayan. Tagapagsulsol naman ito ng mga hilaw na komunista. Ito naman po ang mga tagapagwasak sa mga proseso ng demokrasya natin, no? Mantakin mo ito palang grupong ito ay pinondohan din ni Noynoy Aquino upang magkaroon po ng isang mapangwasak na impeachment process laban po kay the late Chief Justice of the Supreme Court, Renato Corona. Namatay na lang po si Renato Corona, hindi pa po nagbayad sa katarungan sa pagwasak sa kanya itong grupo nila Hontiveros na naging kasabwat noon nila Noynoy Aquino. At they want to make it appear na kaya pa rin nilang pabagsakin si Vice President Sara Duterte at ang Duterte brand of leadership o yung tinatawag ni Ka Eric na Dutertismo, no? Tingin ko po, maliban sa mga komunistang terorista po na nakakakuha ng malaking pondo sa gobyerno through the courtesy of
Martin Romualdez sa mga pandaraya sa pondo ng Kongreso, pati na rin po sa mga tinatawag po natin na mga pondo mula sa pork barrel nila Martin Romualdez na pinapasok po nila dito sa illegal and questionable congressional insertions. So itong akbayan po ay hundreds of millions din ang pera na nakukuha nito. Nakukulimbat nila mula sa kaban ng bayan. At ang ibang wala silang ibang layunin kundi wasakin ang Dutertismo. Again, inuulit ni Ka-Eric, ang Dutertismo is beyond Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Dutertismo is an evolving political ideology and brand of governance and political leadership sa Pilipinas, na ang ibig sabihin po ng Dutertismo ay strong rule of law, decisive political leadership, at gobyernong may damdamin at sensitibo at kumakalinga sa interes ng mga mahihirap na mga sektor ng mamamayang Pilipino. At ang Dutertismo ay good governance na hindi lamang nakabatay sa strong rule of law, hindi lamang nakabatay sa decisive political leadership, kung hindi ito ay may klaro, categorical, and very deliberate program na lumalaban sa korupsyon, sa terorismo, sa illegal na droga, sa mga sindikato, at sa mga kriminal. Kaya yan ang ibig sabihin po ng Dutertismo. So walang ibang agenda itong akbayan na hilaw na komunistang grupo ni Risa Hontiveros, ang mga dilawan, pinklawan na mga sumbi, survivor nila de Lima, itong mga komunistang mapagwasak ng ating bayan, they don't have any other agenda but to collude and conspire with the Marcos government at kay Martin Romualdez para po durugin nila ang isang malakas at lumalawak na brand of government leadership and kind of political ideology sa Pilipinas na tinatawag po na Dutertismo. It's not about Rodrigo Duterte or it's about Sara Duterte. It's about a brand of leadership, a brand of governance, a brand of political ideology na yumayakap doon sa binabanggit ni Ka-Eric, no? People's Agenda ang kanyang pinakabuod, good governance na nakabatay po sa strong rule of law, decisive political leadership, at good governance na talagang lumalaban ng seryoso sa korupsyon, kriminalidad, terorismo at mga sindikato at mga kurakot. Yan po ang Dutertismo. And that is the principal target nito mga party list na ito na ginagamit ni Martin Romualdez, na upang ito ay kanyang mapagmulan ng isang sistematikong pag-atake upang ang pundo ay makontrol nila, at the same time ang kapangyarihan nasa kamay pa rin po nila. Yan po ang isa sa mga mahalagang ibinulgar ni Vice President Sara Duterte, that Martin Romualdez has been using as a business enterprise in order po na makulimbat ang kaban ng bayan, makakuha ng malalaking pundo, ang negosyo nila party list. At isa po dyan, yung hawak nilang party list na kung saan po umuupo bilang kongresista ang kanyang asawa na si Yeda. Ito po yung party list na tinatawag na Tingog Party List, no? Na inexpose nga ni Vice President Sara Duterte. At ito po ay nagpapakita kung bakit nawawala ang napakalaking mga pundo sa ating bayan sapagkat nasasayang at nawawaldas lamang dito po sa isang personal grand scheme of corruption system na nakatago sa likod ng party list, na sila po ang kumukuha ng malalaking pundo sa loob ng gobyerno, proyekto, pangungontrata, at wala pong mga malinaw na pag-audit sa kanila. Yan po, ganun kaabusado. Pero lahat ng yan po, hindi naman mangyayari yan kung hindi kinukonsinti ni Marcos Jr. Sapagkat obviously, nakikinabang si Marcos dyan. And by the way, walang pinagkaiba itong style ng party list na pangdiskarte na ginagamit na negosyo nila Martin Romualdez sa ginawa po nila Janet Lim Napoles. Naalala nyo po na ang pork barrel, yung mga pundo ng gobyerno na kanilang ginagamit para ipalusot, ay ginamitan ng mga NGO upang magkaroon ng justification ang release. And we're talking about
more than 400 billion pesos na mga pundo na ninakaw po sa kaban ng bayan during the time ni Janet Lim Napoles, as high as 600 billion pesos pa nga ang iniimbestigahan. At itong si Bongbong Marcos, I saw a footage of the expose of Vic Rodriguez na tinuturo niya na si Bongbong Marcos was involved in the Janet Lim Napoles pork barrel scandal amounting to 112 million pesos ba o 120 million pesos ang binabanggit ni Vic Rodriguez noon na nakikita ko at hindi na niya ipinagpatuloy. The pattern of using the party list as a conduit upang mag-siphon, maghigop ka ng pundo at maipalusot mo upang ito ay makurakot mo, ay yan po ang tinatawag na diskarte ng Janet Lim Napoles. NGO lang po na mga peke o non-government organization ang pattern na ginamit ni Janet Lim Napoles at ng mga kasabwat na senador like Johnny Enrile, Bong Revilla, Jinggoy Estrada, many more. At lumalabas pala na si Bongbong Marcos ay na-involve ito once upon a time nung senador pa siya. Subalit isa pala sa nag-ariglo dyan, maliban sa asawa niya na si Lisa Araneta, ay itong sila Martin Romualdez. Kung anong ariglong ginawa nila na hindi po naidamay at naisama sa pagsasampa ng kaso si Marcos Jr., ay malalaman po natin yan kung binayaran ba, ibinalik ba ang pondo, but ito po ay nag-leak na kaya nga sa tingin ko itong pangungulimbat ng kaban ng bayan, gamit po itong party list na diskarte nila Martin Romualdez bilang negosyo, ay walang pinagkaiba po ito doon sa peke na mga NGO na ginagamit nila Janet Lim Napoles at mga kasabwat yung mga senador at mga kongresista upang maipalusot po ang hundreds of billions of pesos sa conduit ng mga peke na NGO. Ito naman ang peke na party list na negosyo ni Martin Romualdez, itong Tingog party list at may kasabwat pa. Kagaya po nitong Akbayan party list na kasabwat din nila at itong Kabataan NPA Recruiter party list, ito pong party list ng Alliance of Communist Teachers. Kawawang-kawawa ang taong bayan. Pero ang lahat ng ito ay hindi naman mangyayari kung hindi nakikinabang at hindi kinukonsente ni Marcos Jr. Everything boils down to the accountability of Marcos Jr. Pero tahimik po dito ang Ateneo Law School. Tahimik dito ang UP College of Law. Tahimik dito ang mga Lasallian Brothers. Ang obispo, mga pari, mga madre na pakialamera, tahimik po sila dito. Tahimik dito yung umami na addict siya na pari for 15 years. Yung tinawag niya na Judas at Barabas. Ang mga 18 senators na nagpabalik ng ibinasura nila ang impeachment complaint na basura naman talaga from the very start, tinawag nito ni Flavie Villanueva na mga Judas at mga Barabas. Itong self-confessed addict for 15 years, no? Durugista na pari. Kasabwat po nila ito. Doon ito nagmisa sa loob ng House of Representatives kung saan overacting na idiniliber pa ang mga dokumento, kunwari, na nagsisimbolo ng articles of impeachment. Wow! So nakikita nyo po, there is an intentional, deliberate, and premeditated na paggamit ng tinatawag na selective attack using the so-called principle of accountability. Pero sa totoo lang, ang mas accountable at may pananagutan na malubha na gobyerno ni Marcos at Romualdez kung ang pag-uusapan ay pangungurakot ng bilyon-bilyon na pundo, pagkawala ng pundo ng PhilHealth at pagkawala ng mga pundo sa serbisyo para sa edukasyon at pati sa pagkalugmok ng mga pundo para sa agrikultura sapagkat inuna nila itong diskarte sindikato na ayuda program nila. Walang iba pong may pananagutan dyan kundi principally si Marcos mismo. And of course, may pananagutan din dyan si Martin Romualdez. Mabuti na lang po at ipinakita ni Vice President Sara Duterte kung ano po ang correlation of things. Kung bakit po pinupuruhan siya dito sa confidential fund na 125 million pesos. Subalit matagal na pong natapos yan. Yan po ay na-audit na at under the rules and regulations of Commission on Audit,
yan po ay cleared na. Subalit, ginamit pa rin po at binubuhay nitong mga grupo na nakipagsabwatan. Itong tinatawag kong mga minority bully. Mga bully minority, yung Lasallian Brothers, yung mga grupo ng mga nagpapakilalang teachers o professor ng UP College of Law sa Ateneo, yung mga grupo daw ng pari, madre at mga ministro, obispo na karamihan ay network ng Communist Party of the Philippines sa loob ng church and religious community. All of them nagsabwatan para ipagtakpan at ipawalang bahala po itong malubhang pananagutan ng tinatawag na monumental corruption na ginagamit nila Marcos at Romualdez upang sila po ay manatili sa poder. Panunuhol, pananakmal ng kabanang bayan, paglulustay sa pundo ng mamamayan upang gamitin po to the point of using outright bribery para maipalusot lamang po itong usapin ng mapangwasak nila na impeachment complaint to weaponize the impeachment process in order to use this as a tool for political persecution and political special operations demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. So maganda po itong tinuran ng ating pangalawang Pangulo at sinabi niya na kailangan pong maibunyag sa taong bayan na ang negosyo ni Martin Romualdez kung bakit bilyon-bilyon na pera ng kabanang bayan ang nawawala sapagkat ginagamit nila ang party list upang mangontrata at maghigop ng mga pundo dito sa kabanang bayan through congressional allocation na sila din po ang nangongontrata. And that is one of expose na nai-involve pala itong tingog party list nila Martin Romualdez at ng asawa niya.